Mahigit 1,000 sachet naman ng shabu at 200 baril na ang nakumpiska sa Bilibid mula 2014. Pero aminado ang pamunuan ng Bureau of Corrections, hindi pa lubusang malinis sa mga kontrabando ang kulungan. Balitang hatid ni Lay Alves. Milyong-milyong halaga ng pera, mamahaling appliance, may home theater pa, sangkater pang cellphones, sex dolls at meron pang sauna at jacuzzi. Ilan lamang ito sa mga nakumpiska mula sa inmates ng National Bilibid Prison sa Oplan, Galugad noong 2014 sa ilalim ni dating Justice Secretary Laila De Lima. Ang Bureau of Corrections nagsagawa rin ng mga sarili nilang Oplan, Galugad. Mula 2014, mahigit 2 milyong piso, mahigit 12,000 cellphones, mahigit 1,700 na sachet ng shabu, mahigit 8,000 iba't ibang uri ng ammunition at mahigit 200 baril ang kanilang nakumpiska. Kasama na rito ang ilan sa mga nakumpiska ng PNP SAF. Iba pa ang bilang na ito mula sa mga nakumpiska sa mga raid na isinagawa kasama si De Lima. Ang National Bureau of Investigation kasi ang nagsagawa ng inventaryo noon. Nasa kwartong ito sa Bilibid ang ilan sa mga nakumpiskang kontrabando ng Bucor, kasama na ang mga tangke ng LPG, TV, laptop, electric fan at mga aircon. May malaki pang teddy bear. Sing dami halos ng nakumpiskang cellphones ang mga matatalas na bagay gaya ng kutsilyo na itinatago raw ng inmates sakaling may sumiklab na gang war. Pero aminado ang pamunuan ngayon ng Bureau of Corrections na di pa lubusang malinis sa loob. Wala nakakapasok pero may mga contrabands pa doon. Okay, meron. I know, may ano marami pa po mga contrabands sa tingin niyo? Baril, alam ko may baril doon, cellphones. Namayagpag daw ang mga kontrabando sa loob dahil sa VIP system noon. Isang mabigat na dahilan dyan ay yung VIP na tinatawag nila, very important preso. Kasi natatakot pati yung mga opisyalis, mga gwardiya na impose na ipatupad yung yung policy dahil nga may ilan sa mga inmate ay may connection sila sa taas. Naghigpit na raw sila ngayon sa Bilibid. Regular ang paggalugad at iniinspeksyong maigi ang mga dalaw. Pinakamaganda ngayon, no? We have noticed that in the last clearing operations, paunti ng paunti yung nakukuha. Hindi rin daw lahat ng mga taga-Bureau of Corrections ay corrupt at handa raw silang magpa-lifestyle check para magkaalaman kung sino ang nakinabang sa mga racket sa loob ng munti at sino ang nananatiling tapat sa tungkulin. Lay Alves, GMA News.